Mga walang hiya kayo! Mga manloloko! Kaya pala palagi na lamang kayong nawawala ng parang bula dahil magkasama pala kayo. At sa babaeng yan pa talaga, hari ko. Sa dinami-raming babae sa mundong to, sa kanya pa talaga? Sa buhang babaeng yan talaga? Hindi na kayo nahiya sa akin at sa pamilya natin. Hindi ako makakapayag, Rico. At ikaw makatinghigad. Alam mo may asawang taong kinikirengking mo. Isa ka bang linta noon na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin ang pagiging linta mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Catherine, let me explain. Nadala lamang ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko planong saktan ka. Hindi planong lokohin ka. At lalong hindi ko balak paluhain ka. Ha? Ano nadala ka lamang, Rico? Hindi ba't sa una pa lamang, pinaramdam mo na sa akin na mas gusto mo ako kesa dyan sa matanda akong kapatid? Tapos ngayon sasabihin mong nadala ka lang? The nerve, Rico. The nerve. Mahiya ka naman sa maliit mong alaga. Tumahimik kayong dalawa. Parehas lang kayo, mga manloloko. Wala akong pakialam kung kailan nagsimula ang relasyon ninyo. Ang sa akin, bakit niyo ito nagawa sa akin? I've been so good to you, bubita ka. Kahit nakakainis yung pagkakapikat mo sa akin, lahat na lamang gusto mong makuha o makopya sa akin. Galit at puot ang nararamdaman ni Catherine nang malaman niyang niloloko pala siya ng kanyang asawang si Rico. Ilang taon pa lamang na silang kasal at ngayon lamang niya nahuling lalaking may iba pala itong babae. Ang hindi matanggap ni Catherine, matagal na pala siyang niloloko ng kanyang asawa. Napahagulhol na lamang ng iyak si Catherine habang nakahawak sa isang pirasong papel na naging daan upang malaman niyang kalapastangan ang ginawa ng lalaki sa kanya. Hindi lubos maisip ni Catherine na lolokohin siya ni Rico dahil alam niya at ramdam niyang mahal na mahal siya nito. Pakakasalan na kita, Catherine. Ikaw lang babaeng mamahalin ko sa habang buhay at wala nang iba. Hindi ko makikilala ang aking sarili kapag mapunta pa ako sa iba. Kaya sweetheart, magpakasal na tayo ha. Pangako ko na hindi kita lolokohin kailanman. Wika ni Rico kay Catherine nung magnobyo't nobya pa lamang sila. Oo naman mahal, papayag talaga akong maikasal sa'yo. Lalo na't ikaw lang naman ang una at magiging huling lalaki sa buhay ko. Ngayon pa lang, alam kong ikaw lang lalaki para sa akin, Rico. Kaya sige, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Masayang masaya pa ang dalawa sa araw ng kanilang kasal dahil dumalo ang kani-kanilang pamilya. Kasama na roon ang kapatid ni Catherine sa ina na hindi niya ganoon kasundo, si Gladys. Hindi magkasundong magkapatid dahil may ugali si Gladys na kung anong meron kay Catherine ay dapat meron din siya. Ngunit sa araw ng kasal ni Catherine at Rico, dumalo ang dalaga at kinatuwa naman to ng lahat. Thank you for coming, Gladys. Hindi mo alam kung gaano mo kami, pinasaya ngayon. Akala ko talaga hindi ka pupunta. Lalo pat may tampuhan pa tayo dahil nais mong makuha ang signature bag na bigay ni mommy sa akin last birthday ko. Of course, sis. Espesyal sa yung araw na to. Kaya nararapat lamang na nandito rin ako. Tsaka, ano ka ba naman? Kalimutan na natin ang tungkol sa gamit mo. And here's my gift for you. At later nang sa'yo, Rico boy. Napailing pa si Catherine, ngunit hindi naman mawala ang kanyang ngiti sa labi. Sobrang saya ng kanyang puso dahil pakiramdam niya, kumpleto sila sa araw ng kanyang kasal. Matagal nang namayapa ang ama ni Catherine, kaya ang ama ni Gladys ang naghatid sa kanya sa harap ng altar kung saan hinihintay siya ni Rico. Napapaiyak pa siya nang makita ang ngiti ng kanyang kapatid na para bang masaya ito sa kanya. Hanggang sa matapos ang seremonyas, ay hindi pa rin matapos-tapos ang tuwang nararamdaman ng lahat. Habang kinausap ng bagong mag-asawang mga bisita, ay biglang umiksya na si Gladys. Thank you everyone for coming! Sobrang saya ko dahil masaya ang nag-iisa kong kapatid. Sis Catherine, congratulations and good luck sa married life. Oh, thank you Sisi. I'm so happy na very in good mood tayong lahat ngayon. Salamat talaga Gladys. Ay nako,
Maliit na bagay. O siya, iwan ko muna kayo. Umalis ng dalaga, kaya nakahinga ng maluwag si Catherine. Ngunit nang kakausapin na sana niya si Rico, ay bigla itong nawala sa kanyang tabi. Baka nag-CR lang. Tama, baka nag-CR lang at hindi nakapagpaalam. Sa isip na lamang ni Catherine at pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga bisita. Pagkatapos ng kasal, umalis na si Catherine sa pamamahay ng kanyang amain at sumama na siya sa kanyang asawang si Rico. Masaya naman ang bagong mag-asawa, lalo na't kakatapos lamang din ang kanilang bahay at pinatayo nila ito bago ang kasal. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa, mahal ko. Dito ka na lamang sa bahay natin at ako nang magtatrabaho para sa ating dalawa at sa magiging mga anak natin. Talaga, Rico? Naku, mukhang dito na yata ako tataba dahil wala akong gagawin. Walang problema, mahal. Kahit tataba ka pa o papayat, ay mamahalin pa rin kita at hindi ipagpapalit sa iba. Sinabi mo yan, ha? Baka naman darating ang panahon, lolokohin mo ako dahil nagsisawa ka na sa akin. Hindi ko talaga kakayanin, mahal. Hindi yan mangyayari, Catherine. Dahil hinarap na kita sa altar at nangako tayo sa harap ng Diyos. Kaya huwag kang mag-isip ng masama sa asawa mong pogi, no? Dahil sayo lamang ako. Napangiti na lamang si Catherine at niyakap ng mahigpit ang asawa. Para sa kanya, sobrang swerte niya kay Rico dahil bukod sa mawagmahal ito, maalalahanin din ito sa kanya. Masasabing isang buting may bahay si Catherine. Pagising ng kanyang asawang si Rico, ay handa na ang uniform nito sa trabaho, pati ng pagkain at baon nito. Pag-uwi naman ni Rico, ay halos wala na itong gagawin dahil natapos na rin ni Catherine ang lahat ng gawain sa bahay. Tuwang-tuwa naman si Rico dahil bukod sa magandang kanyang asawa, ay masipag din ito sa gawaing bahay. Lumipas ang 2 taon, naisip ni Catherine na bumalik muna sa kanyang trabaho dahil hindi pa naman niya pinagbubuntis ang kanilang anak ni Rico. Mahal, bumalik na kaya muna ako sa trabaho dahil nagbuburyo na talaga ako rito sa bahay. 2 taon na rin kasi simula nang tumigil ako sa trabaho ko. Sa kanila ako titigil kapag pinagbubuntis ko ng anak nating 2. Sigurado ka ba, mahal? Kasi kaya naman kitang buhayin dito eh. Tsaka paano ka mabubuntis agad kung pagod ang katawan mo sa trabaho? Hindi ba mas mainam na nakakapagpahinga ka para mabuntis ka agad? Mahal, kung pahinga lang pag-uusapan, sobra-sobra na. 2 years na ako nagpapahinga, mahal. Kaya sige na, payagan mo na akong bumalik sa trabaho para naman makatulong ako sa'yo sa araw-araw nating gastusin. Ay, sige na nga. Pipigilan pa ba kita? Gustong-gusto mo na magtrabaho ulit eh. Basta pagbuntis ka na tumigil ka agad ha, para hindi mapano ang anak natin. Oo na po, mahal ko. Tuwang-tuwa si Catherine sa desisyon ng kanyang asawang si Rico. Bukod sa malaking kanyang sahod kesa sa asawa, ay tiyak niyang makakasama niya palagi ang lalaki, lalo pat nasa iisang kumpanya lamang sila. Isa si Catherine sa nagmamayari ng kumpanya kung saan si Rico nagtatrabaho. Nagkakilala rin ang dalawa sa lugar at agad nagkagaanan ng loob. Hindi alam ni Catherine ang pagbalik niya sa kumpanya ay siya namang pagbabago ng kanyang buhay. Nung unang balik ni Catherine sa trabaho, ay sabay pa sila ni Ricong pumasok. Sabay rin kumakain ng tanghalian, pati na sa kanilang uwian. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, pakiramdam ni Catherine, lumalayo sa kanyang mister. Nilalayo ano ba ako, mahal? Hindi mapigilang tanong ni Catherine kay Rico isang gabi nang maabutan niyang kumakain tong mag-isa sa kusina. Oh, mahal, andyan ka na pala. Kanina ka pa dumating? Sorry, late na naman ako umuwi ha. May ginawa lang ako sa labas. May ginagawa ka sa labas? Kaya ba madalas kang hindi sumasabay sa akin? Ibig sabihin hindi mo ako nilalayuan? Why should I, mahal? Alam mong hindi ko yun magagawa. Dahil bukod sa anak ng boss ko, asawa rin kita, Catherine. Pwede ba? Huwag mong bigyang mali siyang mga araw na hindi tayo magkasama. Araw? Araw, Rico? Masisisi mo ba ako? Hindi lang araw, Rico.
kundi ilang buwan mo na akong nilalayuan. I mean, palagi kang busy. Hindi ka na sumasabay sa akin kumain o umuwi. Pati dito sa bahay tulog na ako nung dumating ka. At ano pa, Rico? Hindi na naman kita maaabutan kinaumagahan dahil nasa opisina ka na. Mag-asawa pa ba talaga tayo, Rico? Baby, I'm sorry, okay? Masyado lang talaga akong busy sa trabaho. Ayoko namang mapahiya sa mommy at daddy mo, pati na sa kapatid mo. Kahit mababa lamang ang aking posisyon sa kumpanya, nais ko ring maramdaman nila na karapat-dapat ako sa'yo. Rico naman, this is not a competition, mahal. Papayag ba silang ikasal ako sa'yo kung hindi ka niltanggap? Hindi mo kailangang magpakahasa sa trabaho dahil andito naman ako eh. Hindi ko alam, Catherine. Pero hindi ko mapigilang isipin ang lahat ng to eh. Nais kong wala silang masabi sa akin, kaya ako nagpapakahirap sa trabaho ko. You know what, love? Kailangan mo yata ng pahinga. Baka gusto mong dito ka muna sa bahay at ako na munang magtrabaho. Are you out of your mind, Catherine? Ginagawa kong ang lahat para walang masabi sa akin ng mga magulang mo eh. Tapos ngayon, nais mong magpahinga ako? Ano na lamang ang sasabihin nila sa akin? I don't care, Rico. Ikaw ang importante sa akin, kaya ikaw ang iisipin ko. Wala pa naman tayong anak eh para magpakapagod tayo pareho sa trabaho natin. And my salary is big enough para sa ating dalawa. Kaya kong ibigay sa iyo lang lahat ng kailangan mo, mahal. Walang ibang magtutulungan dito kundi tayong dalawa lang. Kaya mahal, please, makinig ka naman sa asawa mo. Hindi na nakasagot si Rico kay Catherine. Kitang-kita ng lalaki na seryoso at desidido ang kanyang asawa, kaya agad siyang nagtaas ng dalawang kamay, senyalis na titigil na siya. Fine, mahal. Kung sa tingin mo ay tama at makakabuti sa ating dalawa ang plano mo, susundin ko to. Magpapahinga lamang ako ng ilang buwan at babalik din agad sa trabaho ko. Hindi naman pwedeng ikaw na lang umako sa lahat dahil mag-asawa tayo rito. I know, love. Mas payapang isip at puso kong nandito ka dahil tiyak kong makakapagpahinga ka ng mabuti. Hindi na umangal si Rico at tumango na lamang sa harap ng kanyang asawa. Kinabukasan ay agad nag-file si Rico ng resignation letter at pinasa ito sa taas. Sakto namang naroon sina Catherine at Gladys kasamang mga magulang nito. Good morning po. Nakakabala po yata ako. No love, pasok ka. May pinag-uusapan lamang kami ni na mommy at daddy. And Gladys is here because of me. Agad na tumango si Rico at nagbigay galang sa pamilya ng kanyang asawa. Maya-maya pa'y tumikim ang Don kaya napatingin dito si Rico. What brings you here, son? Ipapasa ko po sana itong resignation letter ko po, sir. Nais ko munang magpahinga sa trabaho at ito rin po ang nais ng asawa kong si Catherine. Talaga? Kung napag-usapan ninyo itong mag-asawa ay sige, tatanggapin ko yan. Basta't bumalik ka rito kapag handa ka na. Thank you po, sir. Asahan niyo pong hindi ako maghanap ng ibang trabaho at babalik pa rin po ako dito sa kumpanya ninyo. Napangiti si Catherine sa mga oras na yun dahil hindi nahirapan ang kanyang asawa sa pagpapaalam sa kanyang ama. Ngunit biglang nawala ang ngiti ng babae nang makita niyang nagtitigan ang kanyang kapatid na si Gladys at ang kanyang asawang si Rico. May gusto ba kayong sabihin sa isa't isa? Gladys? Rico? Ay, napapansin kong madalas ang pagsulip niyo sa isa't isa. No sis. Nalulungkot lamang ako dahil hindi ko na nakikita si Rico boy dito. I'm gonna miss you, Rico. Ikaw talaga, sis. Hindi naman lalayo si Rico sa atin eh. Bibisita rin siya dito paminsan-minsan eh. Hindi ba, love? Ha? Of course. Magpapahinga lamang ako at babalik din agad. Napatawa pa si Rico, kaya gano'n na rin ang ginawa ng buong pamilya. Matapos magpaalam nito, ay bumaba na ito ng opisina at niligpit na rin ang kanyang gamit sa mesa. Nagtaka pa siya dahil sumunod sa kanya si Catherine at may binigay itong importanteng bagay rito. Para saan to, love? Wala lang. I know you need this. Agad na binigay ni Catherine ang kanyang ATM kay Rico upang may magamit ang kanyang asawa sa oras na may gusto itong bilhin. Tinanggap naman yun ni Rico at niyakap ang kanyang asawa.
Salamat, mahal ha. Tatanggapin ko talaga to. Para hindi na ako hihingi sa'yo kung sakaling may kailangan akong bilhin doon sa bahay. Kahit ano, mahal. Basta para sa ating dalawa. Bumalik na sa dati ang init ng pagmamahalan ng mag-asawa. Si Catherine ang bumubuhay kay Rico habang nagpapahinga ito. Lumipas ang isang taon, hindi pa rin bumabalik si Rico sa kanyang trabaho. Nagustuhan nitong mamalagi sa bahay kaysa sa gumising ng maaga para magtrabaho. Wala naman tong problema kay Catherine dahil hindi naman siya napapagod. Natutuwa pa nga ang babae dahil nakikita niyang gumaganda ang ugali ng kanyang asawa at mas lalo pa itong napapalapit sa kanya. Ngunit ang hindi lamang nagugustuhan ni Catherine ay madalas lumalabas si Rico ng mag-isa at kung ano-anong dala nito pag uwi ng bahay. Hanggang sa isang araw, nakita ni Catherine sa kanilang silid ni Rico ang isang kahon na may lamang kwintas. Napasinghap si Catherine dahil akala niyang binili nito ang kanyang asawa para sa kanya. Nagpapanggap ang walang kaalam-alam ang babae para hindi magtampo ang asawa sa oras na ibigay ito sa kanya. Ngunit lumipas na lamang isang buwan ay walang natanggap si Catherine na kwintas at wala ring nasabi sa kanya si Rico tungkol doon. Labis siyang nagtaka dahil wala na rin sa kanilang silid ang kahon kaya hindi niya napigilang sariling tanungin ang kanyang asawa tungkol doon. Love? I'm just wondering, may ibibigay ka ba sa aking kwintas? Kwintas? Wala naman, mahal. Bakit? May nakita kasi akong kwintas nung isang buwan sa kwarto pero wala na ito doon. Sa'yo ba yun? Yun ba? Ay, hindi yun akin, love. May nagpapabili lang sa akin para daw yun sa girlfriend niya. Oh, I see. Akala ko pa naman, binili mo yun for me. Ano ka ba, mahal? Marami ka ng alahas dyan. Tsaka pwede ka namang bumili dyan dahil may pera ka naman, di ba? You can pay online, hindi ba? Well, tama ka naman. Tinatanong lamang kita. O siya, alis na ako. Aalis din ako mamaya, love. Na naman? Napapadalas na yata ang lakad mo, mahal. Tapos hindi ko pa kilalang mga kasama mo. Natigilan si Rico sa tanong ng kanyang asawa. Napailing din si Catherine at agad nagtaas ng kamay. Fine, love. Pasensya ka na sa tanong ko. Napapansin ko na kasi these days ay parang ang alis mo at lakad. But I trust you, Rico. Ang kasiyahan mo, kasiyahan ko rin. Alam mo yan. Mag-iingat ka na lang para wala tayong problema. Okay, love. Salamat naman. Umalis na si Catherine sa kanilang bahay at naiwan naman si Rico. Napailing pang lalaki, ngunit ang masiguro nitong umalis ng kanyang asawa, agad ang tinawagan ng taong nakakasama niya sa araw-araw sa loob ng ilang taon. I'm coming. Intayin mo na lamang ko sa lugar kung saan madalas tayo nagkikita, ha? Alright, I'll be there in an hour. Samantalang si Catherine naman ay hindi mapakali sa kanyang opisina dahil hindi pa rin nawala sa kanyang isipan ang kwintas na kanyang nakita. Walang maalalang babae na may kaibigan ng kanyang asawa na pwede nitong makasama dahil alam niyang hindi mahilig makipagkaibigan si Rico sa iba. Bigla siyang kinabahan na para bang may mangyayaring hindi niya alam. Napailing na lamang siya at tinuon na lamang sarili sa kanyang trabaho. Nang umuwi siya ng bahay ay hindi niya nadatnan si Rico kaya agad niya itong tinawagan. Ngunit nakailang tawag na siya ay hindi pa rin siya sinasagot nito. Hanggang sa nakatulog na lamang siya ay hindi pa rin niya mahagilap ang asawa. Kinabukasan, saktong pagbaba ng kusina ni Catherine nang dumating si Rico at kakapasok lamang nito ng sala. Natigilan tuloy silang dalawa at agad namang nakabawi si Rico. Good morning, love. Kakagising mo lang? Kararating mo lang? Kahapon ka pa umalis pasensya na, mahal Nakalimutan ko kasi ang oras at nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Andito na naman ako kaya relax ka na, okay? Alam mo, Rico, kailangan ko na talagang makilala yung bago mong kaibigan. Kasi alam ko naman na wala kang kaibigan dito Baka kung sino na naman ang kasama mo behind my back. Iniisip mo bang niloloko kita, Catherine? Kasi kung wala ka rin namang tiwala sa akin,
ay wala rin palang silbi tong ilang taon nating pagiging mag-asawa. Seryoso ka ba, Rico? Bakit parang ikaw pa yata ang galit sa ating dalawa? In the first place, ikaw tong palagi nalang wala rito sa bahay at nakikipagkita sa mga taong hindi ko naman kilala. Bakit? Kailangan ba talaga lahat ay kilala mo? Huh, for goodness sake, Catherine. Mga kaibigan ko lang sila. Kaibigan ko lang ang kasama ko. Please lang, Catherine. Don't be a toxic wife. Hindi ako toxic, Rico. Kahit kailan hindi ako naging toxic sa'yo. Ay, bahala ka dyan. Mag-isip ka kung anong gusto mong isipin. Galit na umakyat ng kwarto si Rico at naiwan namang tulala si Catherine. Hindi agad pumasok sa kanyang isipan ang nangyari, lalo pat kagigising lamang niya. Bakit parang kasalanan ko pa? Nagtatanong lang naman ako Ako dapat ang magagalit kasi hindi siya nagpaalam sa akin. Pero bakit parang baligtad atang nangyari? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili. Walang imika ng mag-asawa sa buong araw. Galit pa rin si Rico kay Catherine at ganun din naman si Catherine kay Rico. Habang nagtatrabaho si Catherine, hindi siya makapag-focus dahil nasa bahay ang isipan niya. Hindi tuloy niya napansin ang pagpasok ni Gladys sa kanyang opisina. Malalim yatang iniisip ng half-sister ko. Tulala Gladys, ikaw pala. Kanina ka pa dyan? Nope. Kakapasok lang. Anong iniisip mo, sis? Wala namang problema dito sa kumpanya. Problema ba sa bahay? Iniisip ko lang ang asawa ko, Gladys. Pakiramdam ko kasi may tinatago o ginagawa siya behind my back. Pero hindi ko alam kung ano. Bigla ko na lamang tong naramdaman. Oh no, sister. Baka naman may ibang kinahuhumalingan ng handsome hobby mo. Like, laruan. O di kaya may ibang babae na siyang nagugustuhan. Agad na natigilan si Catherine at napatitig sa kanyang kapatid. Nakangiti ito sa kanya, pero ibang sinasabi ng mata nito. Hindi rin naisip ni Catherine tungkol sa pambababae ng kanyang asawa dahil hindi pa naman niya ito nahuli. What did you say, Gladys? Can you say that again? I said, baka may ibang pinagkakabalahan ng asawa mo. Like girls or toys. Who knows, diba? Ganyan naman talagang madalas na nangyayari ngayon. Uso ang kabit at hindi ito alam ni Mrs. No, hindi yan magagawa ni Rico sa akin, Gladys. Mahal ako ng asawa ko. At hindi pa naman kami kinasal, ay sinabi niya sa akin ako lang babaeng iibigin niya at wala nang iba pa. Sakali mang lokohin na niloloko niya ako. Tiyak na dala lang siya. Pero ganun pa man, hindi niya magagawa sa akin yun. Kaya nga hindi natin alam, di ba, sis? Kaya ako nakukuha ang mga bagay na pag-aari mo, Catherine Dahil masyado kang kampante Kaya sis, sisterly advice lang. Huwag kang masyadong pakampante. Dapat, baguhin mo ng ugali mong yan Para din naman sa yung advice kong to. Hindi na ako bata, Gladys, para isipin ang tungkol sa agaw natin ng mga bagay-bagay. At kampante ako sa asawa ko dahil may pangako kaming binitawan sa isa't isa. Kung wala ka rin namang magandang sasabihin, pwede ka nang lumabas. Marami pa akong trabaho rito. Relax, sis. Ito naman, ang init ng ulo. Andito lang ako para sabihin sa'yong out of town muna ako ng 1 linggo. I need vacation kaya ikaw na munang tutulong kina mom and dad. Bye! Napailing na lamang si Catherine at agad hinilot ang kanyang ulo. Sumasakit ang kanyang ulo kay Rico, pati ba naman sa kanyang kapatid ay poproblemahin niya pa ito. Huminga na lamang siya ng malalim at pinagpatuloy ang trabaho. Hapon at taghanda na rin siyang umuwi. Nakita niyang muli si Gladys at agad niya itong ginitian. Umirap lamang ang babae sa kanya kaya nagkibit-balikat na lamang siya. Pag-uwi ni Catherine sa kanilang bahay, naroon lamang si Rico kaya agad siyang nakahinga ng malalim. Sabi na nga ba't mali ang kapatid ko? Hindi magagawa ni Ricong magloko dahil mahal niya ako. Tama, mahal ako ng asawa ko.
Ako lang ang babae sa buhay niya at wala ng iba. Bulong niya bago umakyat sa kanilang kwarto. Hindi pa man siya nakakapagpahinga, ay naramdaman niyang pumasok si Rico sa kwarto at dahan-dahan tong yumakap sa kanya. Tulog ka na ba? Hindi pa. Hinihintay pa kita. I'm sorry, love. Huwag kang mag-alala. Dahil ipapakilala na kita sa mga naging kaibigan ko para hindi ka na mag-isip ng masama. No need, mahal. Sorry din kung ano-anong naiisip ko, ha? I just missed you so much. Ako rin naman, mahal eh. Maybe we need a vacation para makapag-unwind tayong dalawa. I can't, love. Walang makakatulong kina mommy sa kumpanya dahil out of town si Gladys. Maybe pagbalik na lamang ni Gladys. Sa ngayon, pwede kang magbakasyon kahit hindi ako kasama. Talaga? Papayagan mo ako? Pero paano ka? I'll go with you pag okay ng schedule ko. Huwag kang mag-alala dahil malaki naman ang tiwala ko sa'yo, Rico eh. Just bring your friends sa bakasyon mo para hindi ka mag-iisa. Thank you, love. Thank you so much. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya tonight. I love you, love. I love you too, Rico. Magpakasaya ka, okay? Just use my ATM sa lahat ng lakad mo. Napangiti na lamang si Catherine nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang asawa. Magaan ang kanyang pakiramdam dahil kitang-kita niyang tuwa sa mga mata nito. Agad naghanda si Rico ng kanyang gamit at nauna nang magpahinga si Catherine. Kinabukasan ay hindi nalit na ng babae ang kanyang asawa kaya napailing na lamang siya. Tahimik siya naghanda para pumasok sa opisina nang biglang tumulog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw lamang ng kama. Huminga siya ng malalim nang makitang ang kanyang ina ang tumatawag. Naisip niyang baka may problema na naman sa kumpanya. Mommy, napatawag kayo. Papasok ka ba ngayon? Umalis daw ng kapatid mo at magbabakasyon? Tinuloy niya talaga ang plano niya? Hayaan mo siya, Mommy. Opo, papasok po ako ngayon. Kaya ko naman ang trabaho natin sa opisina eh. Alam mo ba kung sinong kasama niya? May nakapagsabi sa akin na asawa mo raw ang kasama niya, Catherine. Ho? Imposible po yan, Mom. Magbabakasyon ng asawa ko pero kanina pa lamang siya umalis. Ewan ko na lang, Catherine, ha? Wala akong tiwala dyan sa asawa mo. Simula nang hindi na siya bumalik sa trabaho. Panay na lamang ang gasto sa pera mo. At ngayon nga, may nakakita sa kanilang dalawa ni Gladys. Paano kung totoong magkasama sila? Kilala mo ang kapatid mo, Catherine. Kaya bakuran mo yung asawa mo. You're wrong, Mommy. Baka nagkamali lang yung taong nagsumbong sa'yo. Hindi magkasama si Rico at Gladys. Period. Ibababa ko na ho ang tawag at tatawagan ko po si Rico. Hindi na hinintay ni Catherine sumagot ang ina sa kabilang linya at basta na lamang tong binabaan. Nagsimula nang manginig ang kanyang mga kamay at agad tinawagan ng asawa. Hindi naman nagtagal, sumagot din agad si Rico sa kabilang linya. Mahal, napatawag ka. Nasa office ka na ba? Wala naman, Rico. I just want to confirm kung nakaalis ka na. Saan ka nga pala magbabakasyon? Sinong kasama mo? Oh, babe. I mean, love. Relax. Mga kaibigan kong kasama ko. At sa Boracay kami pupunta. May kailangan ka ba para bilhin ko doon? Wala naman. Mag-iingat ka. Hihintayin kita rito sa bahay. Copy mo, Hale. Ingat ka rin dyan, ha? At uuwi din ako agad. Binaba ni Catherine ang tawag at napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi gumagawa ng kwento ang kanyang ina, kaya may parte sa kanyang isipan na naniniwalang totoo ang sinasabi nito sa kanya. Samantalang ayaw namang maniwala ng kanyang puso dahil imposibleng magkasama ang kanyang kapatid at asawa dahil hindi naman tumalapit sa isa't isa. Hanggang sa trabaho ay tuliro ang isip ni Catherine. Lalo na nang magpadala ng litrato si Gladys na tila nag-e-enjoy ito sa lugar kung saan nagbakasyon. Napatigil na lamang si Catherine sa kanyang ginagawa at agad na paiyak. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili pero agad na siyang tumigil dahil malakas ang kutob niya na iniinis lamang siya ng kapatid. Makalipas ang 1 linggo, nakauwi na si Gladys galing bakasyon
Ganon din si Rico na dumiretso kagad sa kama na tila ba pagod na pagod to sa biyahe. Napailing na lamang si Catherine at tahimik na pumasok ng kumpanya. Habang si Gladys naman ay maagang naghihintay kay Catherine sa opisina nito. Nagulat tuloy si Catherine dahil naninibago siya sa kanyang kapatid. May kakaiba sa aura ni Gladys at pakiramdam ni Catherine wala siya nito. You look fresh, Gladys. Bagay sa yung new hairstyle mo. Oh, thanks sis. Suggestion to ng boyfriend ko eh. Ganda ko, no? May boyfriend ka? Bakit hindi ko alam? Alam ba to ni na mommy? Nope. Saka ko na siya ipapakilala sa inyo. And yes, dear. Matagal na kami. Anyway, here's my pasalubong. Balik na ako sa mesa, ha? And sis? Bumili ka kaya ng bagong damit at bag? You look so old sa edad mong 28, you know? Mukha ka pang stress kahit wala ka pang anak. Napailing na lamang si Catherine na naisip niyang napagtripan na naman siya ng kanyang kapatid. Umalis na ang babae at agad din nagpasalamat si Catherine dito. Napatingin tuloy si Catherine sa maliit niyang salamin at kitang-kita niya ang pagbagsak ng kanyang katawan. Naawa siya sa kanyang sarili at agad tumayo. Saka nagdesisyong bumisita sa salon at bibili na rin ng bagong gamit sa mall. Siguro na may magugustuhan to ni Rico. Nagmukha ulit akong bata. Masayang wika ni Catherine sa kanyang sarili. Gabi na nang siya'y makauwi at narinig niyang naliligo ang kanyang asawa sa banyo. Nasasabik tuloy siya dahil miss na rin niya ang kanyang mister. Umupo na lamang si Catherine sa kama at hinihintay ang asawa. Ngunit ilang minuto nang nakalipas ay hindi pa rin natapos si Rico sa banyo. Tumayo na lamang si Catherine at agad niligpit ang gamit ni Rico na nagkalat sa sahig. Ngunit hindi pa man siya natapos sa pagliligpit ay bigla niyang napansin ang isang pirasong papel na nakasiksik sa ilalim ng kama. Agad nang tagpo ang kanyang makilay at kinuha yun. Nakatupi pang ilang beses ang papel kaya alam ni Catherine na basura yun. Ngunit may nagudyok sa kanyang buksan ng papel na agad niya ring ginawa. Maya-maya pa'y agad siyang napasinghap na resibo to ng hotel sa Palawan. At nagtaka pa ang babae dahil pang 2 tao lamang ang nasa resibo. Nakapangalan pa to kay Rico pero credit card ni Catherine ang gamit pambayad. Maya-maya, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula roon si Rico. Biglang nanlaki ang mga mata nito nang makita niya si Catherine habang nakahawak sa isang maliit na papel. Mahal? Sino yan? Ano yan? Saan mo nakita yan? Bakit may resibo ka ng hotel dito? At bakit sa Palawan to? Akala ko ba'y sa Boracay kayo pumunta ng mga kaibigan mo? Mahal, let me explain. Nagkaroon kasi ng changes sa plano at hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Ilan kayong pumunta ron? Marami, mahal. Marami kami. Then bakit pang 2 tao lang tong hotel na kinuha mo? Ako ba'y pinaglolo ko mo, Rico? Mahal, hindi. Hindi kita niloloko. Ako lamang nasa kwarto na yan dahil kumuha sila ng sarili nilang kwarto. Nais kong bumalik ka na sa trabaho, Rico. Nang magkasama na tayo palagi. Hindi ko gustong nararamdaman ko this past few days. Hindi ko alam, Rico, pero natatakot ako Nag-aalala din sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam ko niloloko mo ko at may ibang babae ka behind my back. What? Iniisip mo talaga yan sa akin, Catherine? Bakit bang hilig mo mag-isip ng masama laban sa akin, ha? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Hindi ako nag-iisip ng ganito dahil hindi kita mahal, Rico. Nag-iisip at nararamdaman ko to dahil takot akong mawala ka. Takot akong mawala ka dahil mahal kita, Rico. Mahal na mahal kita. Kung ganun, bakit ka mag-iisip ng masama? Kung mahal mo naman pala ako, Catherine. Alam mo, tama ka. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Naramdam ko na namang sandali. Ipapamukha mo sa akin na gastos lamang ako sa'yo. Rico, wala akong sinabing ganyan. Bakit bang hilig mong mambaligtad? Ano ba? Nag-uusap pa tayo.
Saka na tayo mag-usap kung nasa tamang pag-iisip ka na. Galit na kumuha ng damit si Rico at agad lumabas ng silid. Samantalang si Catherine naman ay agad napaiyak dahil sa galit. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya mali ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan na lamang siya humiga sa kama at agad nakatulog dahil sa kakaiyak. Samantalang si Rico naman ay tahimik na pumasok sa kanilang silid. Ilang oras lamang ang lumipas. Agad tong nagligpit ng gamit at nagdesisyong iwan muna ang asawa alang-alang sa kanilang dalawa. Nag-iwan lamang siya ng sulat kamay at tahimik na nilisan ang kanilang bahay. Kaya nang magising si Catherine, agad tong nagwala matapos mabasa ang sulat. Gulong-gulo ang isip ni Catherine ng mga oras na yun. Pakiramdam niya ay pasan-pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Hindi niya matanggap na mag-isa na lamang siya sa kanilang bahay at pinili ni Ricong umalis kaysa pag-usapan ng kanilang hidwaang mag-asawa. Iyak pa rin siya ng iyak hanggang sa naisip ng tawagan ng kanyang nag-iisang kapatid na si Gladys. Gladys, kailangan kita ngayon. Oh my, where are you sis? Nasa bahay ka ba? Pupunta ako dyan. Please don't do anything, okay? I'll be there. Napahagulhol na lamang si Catherine nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay ito lamang ang tanging kakampi niya sa mga oras na yun. Nakaupo lamang si Catherine sa sahig habang umiiyak hanggang sa dumating si Gladys at agad siya nitong iyakap. Oh my goodness sister, look at yourself. Sobrang pangit mo na. Bakit ba para kang namatay ng alaga dyan? Si Rico, umalis si Rico at iniwan niya ako. Hindi ko siya naabutan dahil tulog ako. Nag-away lamang kami pero hindi to dapat nangyayari, Gladys. Let him leave, sis. Hayaan mo siya. Hindi naman siya kawalan, no? Diyos ko, tingnan mo nga yung sarili mo, Catherine. You need to stand up at ayusin mo yung mukha mo. Mag-ayos ka. Kaya ka iniiwan ng asawa mo dahil losyang ka na. You're not helping. Mas dinagdagan pang sakit sa puso ko Fine. Hush na, okay? Andito lang ako. Kailangan ko tawagan si Mommy Gladys. Kailangan niya itong malaman. No need, sis. Busy ang mga magulang natin. Kaya wag mo na silang bigyan pa ng problema. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Napatangon na lamang si Catherine at binuhos na lamang ang lahat ng luha sa bisig ni Gladys. Nang kumalma siya, pinakain pa siya ng kanyang kapatid. Don't think too much, sis. Baka mapano ka. I'll try to convince Rico na umuwi rito. Alam mo kung nasan siya? May alam ka ba sa nangyayari sa aming dalawa, Gladys? May alam ka bang hindi ko alam? Kasi kung meron, please, sabihin mo sa akin lahat. Nope, of course not. Wala akong alam sa nangyayari sa inyo. But I'll do everything na mahanap siya. Let's pray hindi siya magtago. Dahil mahihirapan lamang tayong dalawa if ayaw niyang magpahanap talaga. Kasi ang isang tao, Catherine, pag gustong magpahanap, mahahanap natin to agad. Dito ka na lang muna sa bahay niyo, okay? Okay, Gladys. Thank you talaga sa tulong mo. I appreciate you a lot. Babawi ako sa'yo kapag maging okay na kaming dalaw ni Rico. Oh, please stop. Maliit na bagay lamang to. I'll go na, okay? Huwag ka nang umiyak. Cheer up. Gumaan ng konti ang damdamin ni Catherine dahil sa mga sinabi ng kapatid. Hindi niya lubos maisip na dalamayan siya nito, lalo pat para silang aso at pusa noon. Napahinga na lamang siya makalipas ang ilang oras. Kinabukasan, wala sanang planong pumasok si Catherine sa kanilang kumpanya nang tumawag ang kanyang ina. Hindi ka ba papasok, Catherine? Bakit hindi kayo sabay ni Rico? Andito na siya sa opisina at babalik na rin siya ng trabaho. Really, Mom? Papasok po ako, Mommy. Late lang po ako nagising kaya nauna na po si Rico sa akin. I'll be there in a minute. Oh, take your time, Iha. Tumawag lang talaga ako to inform you at baka hindi mo alam. Pakiramdam ko kasi may problema kayo ngayon. Base sa nakikita ko kay Rico ngayon. Hindi na lamang sumagot si Catherine
kaya binabaan na ng Donya ang tawag. Pagdating niya sa kumpanya, ay agad niyang nakita si Rico sa dati nitong mesa. Parang may humaplos sa kanyang puso at nais muli niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili. Tahimik siyang lumapit kay Rico at nagulat pa to nang makita siya. Catherine, why are you here? Akala ko ba hindi ka papasok? Sinong may sabi? At bakit parang nagulat ka? Hindi ko alam na umalis ka ng bahay at nalaman ko rin na andito ka na dahil tumawag si Mommy. Alam ng mommy mo ang nangyari sa ating dalawa? Of course not. Ayokong idamay sila sa problema nating dalawa, Rico. Kaya kung pwede lang, mag-usap tayo ng masinsinan. Ano tong ginagawa mo, ha? Bakit ka umaalis ng bahay na hindi nagpapaalam sa akin? Nag-iwan ako ng sulat, Catherine. Hindi mo ba nabasa? Very informal, Rico. Asawa mo ako for goodness sake. Ang problema, pinag-uusapan dapat. Hindi yung basta ka na lamang lalay sa pamamahay na ginawa nating dalawa. Yan. Yan ang dahilan kung bakit ayoko munang makipag-usap sa'yo, Catherine. Masyadong mainit ang ulo mo eh. At anong gusto mong gawin ko, ha? Tatawa? Ilagay mo kayong sarili mo sa sapatos ko kung kaya mo bang tumawa. Rico, niloko mo ko. Alam kong niloloko mo ko. Hindi ka magkakaganyan kung wala kang ginagawa behind my back. Hindi nga kita niloloko, Catherine. Bakit bang tigas ng ulo mo? Wala akong niloko rito. Masyado lang talagang maduming isip mo. Kaya ka nagkakaganito. Kasalanan ko pang talaga. You triggered my emotions. Tapos galit ka kapag ganito ako? You know what? Call off muna tayo, Catherine. Hindi ako bumalik sa kumpanyang to para kausapin ka. Andito ako para magtrabaho. Umalis ka na at hayaan mo munang kumalma ang ating mga isipan. Hindi na siya nakasagot. Nanginginig na ang kanyang dalawang kamay kaya dahan-dahan na lamang siyang tumalikod sa kanyang asawa sa takot na baka masaktan pa niya ito. Iyak lamang siya ng iyak kaya wala rin siyang nagawa sa buong araw sa kanyang opisina. Nang bumaba na siya ng opisina ay hindi niya na nakita pang muli si Rico kaya bagsak ang kanyang mga balikat na umuwing mag-isa. Nais niyang maglabas ang problema sa kanyang ina pero nang maisip niyang sinabi ng kanyang kapatid ay biglang umurong ang kanyang dila. Ayaw niya nang dagdagan ng problema ng kanyang mga magulang lalo pat nag-asawa na siya. Kaya sinarili na lamang ni Catherine ang kanyang problema at gabi-gabing umiiyak dahil miss na miss niya ng si Rico. Makalipas ang araw, linggo't buwan hindi pa rin bumabalik si Rico sa bahay nila ni Catherine. Nagkikita pa naman sila sa opisina, ngunit para lamang silang bumalik sa dati na parang hindi magkakilala. Hanggang sa lumipas ang isang taon, hindi na nakayanan ni Catherine ang kanyang problema at tuluyan nang sinabi sa kanyang mga magulang ang lahat sa nangyari sa kanilang dalawa ni Rico. Galit na galit ang Donya at handa nang sumugod dito. Ngunit tahimik lamang ang amain na Catherine na para bang may malalim na iniisip. Walang siyang Ricong yun. Sinasahuran natin siya dito buwan-buwan. Pero isang taon na pala siyang wala sa bahay ninyo. Saan siya namamalagi, ha, Catherine? Hindi ko alam, Mommy. Hindi na rin ako lumapit sa kanya kahit gusto ko. Dahil takot akong magalit siya sa akin. What? Takot ka sa asawa mo? Hindi ka dapat natatakot sa lalaking yun, Catherine. Dahil valid lahat ng nararamdaman mo. So itong dapat matakot sa'yo. Lalo na kung may totoong ginagawa siyang kataksilan behind you. Anong gagawin ko, Mommy? Dad, please tulungan niyo po ako. Ayokong masayang ang masaya naming alaala ni Rico. Mahal na mahal kong asawa ko at siya lang pong lalaking para sa akin. Hindi ko yata kakayaning mawala siya sa akin. Alam mo ba o nakita mo ba na may babae siya, Iha? No, Dad. Pero malakas ang pakiramdam ko na meron siyang tinatago sa akin. Ang nais ko lang, Dad, bumalik po siya sa bahay at pag-usapan namin ang problema namin. Bukod sa amin ang mommy mo, sino pang may alam sa problema niyong dalawa? Si Gladys po. Siya lamang ang sinabihan ko dahil pinapunta ko po siya sa bahay nang umalis po si Rico. Now it makes sense. Anong ibig niyong sabihin, Dad? Hindi ko kayo naiintindihan.
Madalas kong makitang magkasama si Rico at Gladys dito sa opisina. And I think, maybe she's trying to help your husband. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit pati sa bahay ni Gladys ay naroon siya? What? May sariling bahay si Gladys, Dad? At nakita mo doon si Rico? Hindi ko ba nasabi sa'yo, Iha? Nung umalis ka ng bahay, ay umalis na rin si Gladys. Humingi siya sa akin ng bahay at lupa kaya binigyan ko siya. Minsan lang naman akong dumalaw sa kanya. At may isang beses na nakita ko nga ang asawa mo roon. No, it can't be. Ang sabi sa akin ni Gladys, hihimukin niya si Ricong bumalik sa akin at gagawin niya ang lahat para malaman niya kung nasan si Rico nakatira. Pero, until now hindi pa rin bumabalik ang aking asawa. Ibig sabihin, hindi tinupad ni Gladys ang sinabi niya sa akin? Pwede ko bang malaman kung saan siya nakatira, Dad? Ibibigay ko sa yung address niya, Iha. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka gagawa ng kahit anong bagay na ikakapahamak ninyong magkapatid. Of course, Dad. Wala naman sigurong namamagitan sa kanila. Maybe tamang iniisip mo, Daddy. Baka nga tinutulungan lamang ni Gladys si Rico. Abot langit ang kabang nararamdaman ni Catherine sa oras na yon. Halo-halo rin ang kanyang emosyon dahil taliwas ang kanyang iniisip sa lumalabas sa kanyang bibig. Pinagdarasal na lamang niya na sana'y mali ang kanyang iniisip at tama ang kanyang amain. Nais pa niyang umiyak pero alam niyang wala na siyang panahon. Nang ibigay na ng doon ang address kung saan nakatira si Gladys, ay agad niya itong pinuntahan. Natulala pa siya nang makitang sobrang laki ng bahay ng kanyang kapatid at kayang lamunin nito ang kanilang bahay ni Rico. Tahimik lamang ang buong bahay kaya naghintay pa si Catherine ng ilang oras sa labas ng lugar. Hapon na nang biglang napaupo ng matuwid si Catherine sa loob ng kanyang sasakyan dahil nakita niyang pumaradang isang pamilyar na sasakyan sa labas ng bahay. Napatigil siya sa paghinga dahil biglang lumabas ng sasakyan si Rico at pumasok ito sa loob ng bahay. Paano siya nakapasok sa bahay ni Gladys? May access ba siya sa loob? Bakit mas may alam siya tungkol sa kapatid ko kaysa sa akin? Handa na sanang sumugod si Catherine nang bigla siyang natigilan dahil dumating ang kanyang kapatid na babae, si Gladys. Pakiending-kending pa itong naglakad papasok ng bahay at iniwan lamang ito bastang sasakyan sa labas. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob at napagtanto ni Catherine na gawa pala sa glas ang bahay. Halos maiyak siya dahil kitang-kita niya sa labas kung anong ginagawa ng dalawa sa loob. Mga taksil! Sa harap ko pa talaga kayo maghalikan? Hindi na kayo nahiya sa mga taong posibleng makakita sa inyo. Pigil ang hininga niya at dahan-dahang lumabas ng sasakyan at iniisip kung paano makakapasok sa loob. Nakumpirma ni Catherine na niloloko nga siya ng kanyang asawa at ang masakit pa, sa kapatid niya pa mismo. Nawalan siya ng pakiramdam sa oras na yon at walang ibang iniisip kung hindi ang makapasok sa loob. Nais niyang makagandi man lang sa dalawang taksil. Saradong malaking gate at hindi naman marunong si Catherine umakyat ng bakod, kaya lalo pang sumakit ang kanyang ulo sa problemang kinakaharap. Aalis na sana siya nang biglang dumating ang isang delivery rider at nakakita siya ng oportunidad para makapasok sa loob. Agad siyang tumabi sa gilid ng lalaking delivery rider at hinintay na bumukas ang gate. Si Rico ang kausap nito at agad tong tumalikod. Napangiti pa siya nang iwan ni Rico bukas ang gate kaya malayo siyang nakapasok sa loob. You're sick, Gladys. Akala ko basta lang ang pagiging copycat mo sa akin. Pero iba na yung sakit mo. May narinig siyang ingay sa taas kaya dahan-dahan siyang umakyat hanggang sa narating niya ang isang pintuan kung saan ang galing ang ingay. Agad siyang nagtago sa gilid kung saan may nakalagay na halaman. Maya-maya pa, mahinang kumatok si Catherine kaya agad na wala ang ingay sa loob. Agad namang bumukas ang pinto at lumabas si Rico. Saktong isasarado na ni Rico ang pinto dahil wala itong makitang tao nang magpakita si Catherine sa kanyang harapan kaya nagulat siya. What the? Not so fast, cheater. At mukhang nakaabala pa yata ako dahil wala kang saplot
At nakikita ko pang maliit mong alaga. Catherine? Bakit ka narito? Paano ka nakapasok sa loob? Miss Miriko? I know. Never mind. Mukhang hindi mo ako namimiss. Dahil may ibang kinakasama ka na pala. Ang kapal ng mukha mong magloko. Ay ang liit naman ng iyo. Hindi, mahal. Nagkakamali ka ng inisip. Ang bumisita lamang ko rito. Hindi na natapos ni Rico ang balak sabihin dahil bigla na lamang siyang sinipa ni Catherine sa paa. Napaaray ito at agad humingi ng tulong kay Gladys. Hindi pa natapos si Catherine at sinipa niya pang muli si Rico sa gitna ng paanan nito. Mas lalo pa siyang napahiyaw sa sakit at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha sa mata. Tama na, Catherine. Ang sakit. Baka hindi na ako magkaanak dahil sa ginagawa mo. Hindi na talaga. At kulang pa yan, Rico. Manluloko ka? Gaslighter? Nasaan ang babaeng yun, ha? Hindi na kayo nahiya sa akin? Gladys, lumabas ka! Nagmamadali namang lumabas si Gladys at nanlaki pang mga mata nito nang makita si Catherine. Mas lalo itong nagulat nang makita si Ricong nakahiga sa marmol nitong sahig. Wala ring saplot ang babae na halos nakikita na ni Catherine ang kaluluwa ng kapatid. Oh my God! What happened? Why are you here, Catherine? Paano mo nalaman ang bahay ko? And you're hurting Rico. Huwag mo akong ma-English, Gladys. At lumapit ka sa aking bruha ka. Isa kang linta. Kusang umatras si Gladys, kaya si Catherine ang sumugod dito. Hindi siya nakapagpigil at hinablot niya ang buhok ng kanyang kapatid. Hindi pa siya nakontento at sinapak pa niyang magkaliwang pisngi ng dalaga. Napapasigaw na si Gladys. Maraming taong nakarinig sa kanila pero natatakot ang mga tong makialam. Kaya malayang nasapak at nasaktan ni Catherine ang dalawang taksil. Nang makaramdam ng sakit si Catherine sa kanyang dalawang palad, ay agad siyang tumayo. Mga walang hiya kayo! Hindi na kayo naawa sa akin! Ang ginawa niyo akong baliw! At ikaw, Gladys, kapatid pa naman kita! Magkapatid tayo sa inang bruha ka! Akala ko pa naman nagbago ka na dahil malalaki na tayo. Kailan pa ha? Kailan pa? Catherine, let me explain. Nadala lamang ko sa tukso at bugso ng damdamin. Hindi ko planong saktan ka. Sinungaling! Sinungaling kayong dalawa! Please, Catherine, tama na. Nagsisisi na ako sa aking mga nagawang kasalanan. Tamang narinig mo kanina. Nadala lamang ako sa tukso. Ikaw talagang mahal ko't hindi si Gladys. What the? Are you out of your mind, Rico? Nung kasal pa lang ninyong dalawa ni Catherine, alam mong niloloko na natin siya. Kung wala kang gusto sa akin, bakit mo tinanggap ang aking regalo sa mismong kasal niyo ni ate? Anong regalo? Magsalita ka. Kung hindi, uubusin ko yung buhok mo. May nangyari sa amin ni Rico sa mismong araw ng kasal ninyo? Oo, tama ang narinig mo, Catherine. Niloloko ka na ng asawa mong yan noon pa. Kaya pala bigla na lamang kayong nawala, ha? Dahil tumikim ka pala ng ibang putahe. Higad! Pareho kayong makate. Ano pa? Sabihin niyo sa akin ang magkaalaman na. Mahal, tama na. Please, Catherine, tama na. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Dahil hindi niya ikaw ang lalaking minahal ko. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na hindi na ako ang dating Catherine. Ngayon ayaw niyong magsalita? Pwes. Teka lang, Catherine. Kapatid mo ako. Sasabihin ko. Huwag mo lang akong saktan at sasabihin ko sa iyong totoo. Matagal na kaming may relasyon ni Rico. Mas napapadalas lamang may nangyari sa amin nung pinatigil mo na siyang magtrabaho. Madalas akong nasa bahay ninyo at doon namin ginagawa ang mga bagay na hindi namin dapat gawin. Nung unang wala akong gusto sa asawa mo, Catherine, I swear. Nais lang kitang inisin dahil nagsiselos ako sa'yo. Sobrang perfect mo. Favorite ka ni mommy, pati ng daddy ko. Pero wala akong pinagsisisihan. Dahil kay Rico ko lamang naramdaman ang maging espesyal. Gladys, tama na. Tama na.
Mas lalo mo lang ginagalit ang asawa ko eh. She deserves to know, babe. Kailangan niyang malaman na hindi na siya ang laman ng puso mo. Talaga lang ha. May gana pa kayong mag-away sa harap ko? Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi kayo maghihiwalay kailanman. Panalangin ko na sana magkasama kayong dalawa sa impyerno. At huwag kayong mag-alala dahil ihahatid ko kayo roon. Hindi na napigilan ni Catherine ang sarili na para bang may sariling isip ang kanyang katawan. Bigla na lamang siyang bumaba sa kusina at binuksan ang 3 tangke ng LPG. Nais niyang masunog ang buong lugar kasama na doon ang 2 taksil na si Rico at Gladys. Nang masiguro niyang masusunog ng lugar anumang sandali, dali-dali siyang tumakbo sa labas ng bahay at saktong nakalayo na siya. Saka naman pumutok ng malakas ang tangke ng LPG. Gigil na gigil si Catherine at nais pang bumalik sa loob nang magulat siya. Nang magsidatingan ng mga ambulansya, pulis at bumbero. Napagtanto niyang malapit lamang palang ambulansya o bumbero sa lugar kay lalo pa siyang nagnitngit sa galit. Huwag niyong tulungan ng mga yan! Mga higad yan! Hayaan niyo silang masunog! Nagsisigaw na lamang si Catherine nang makita niyang pinagtulungan ng mga bumbero ang sunog at tuluyang nadaig ang apoy. Agad dinakip si Catherine ng mga pulis at inilayo sa mga bumbero na walang tigil sa pagpapaulan ng tubig sa bahay ni Gladys. Napaupo na lamang babae sa isang tabi at nagsimula ng umiyak. Umiiyak siya sa galit dahil hindi niya magawang pagbayaran ng 2 sa kasalanan ng matos sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang mga magulang ni Catherine at niyakap ng mahigpit ang babae. Catherine anak, andito na si Mommy. Hush now iha, tama na. Niloko nila ako, Mommy. Niloko ko ng asawa ko, pati ng kapatid ko. Alam ko iha, alam ko. Sinabi ko na to sa'yo noon pa, pero hindi ka naniwala. Sinubukan kong pagsabihan ng kapatid mo, Catherine, pero ginawa't pinagpatuloy pa rin pala nilang kanilang relasyon. Hindi ka namin masisisi ng daddy mo, anak. Hindi ka namin masisisi. Napaiyak palalo si Catherine. Agad silang napatayo nang pasukin ng mga bombero ang bahay ni Gladys at ilang saglit lamang pinagtulungan ng 2 na makalabas ng bahay. Hiyang-hiya si Rico, lalo na si Gladys sa oras na yun, lalo na't wala pa ring sapot sa kanilang mga katawan. Samantalang si Gladys naman ay tinakpan ng kanyang muka at walang pakialam sa kanyang katawan. Galit na sumugod si Catherine, ngunit agad tong nahawakan ng kanyang ina. Kitang-kita sa mukha ng 2 taksil ang paghihirap, lalo na't 2nd-degree burn ang natamo ng kanilang katawan. Huwag ninyong pakawalan ng babaeng yan! Ikulong niyo yan! Sigaw pa ni Gladys. Nang dumating ang isa pang ambulansya, dinala kaagad sa ospital sina Gladys at Rico. Samantalang si Catherine naman ay dinala ng mga pulis sa presinto at kinulong. Bakit akong nakakulong dito? Hindi ako ang dapat narito. Ginawa ko lamang ang nararapat sa mga taksil na yon. Iha anak, tumigil ka na. Please ang anak, tigil na. Pagod na pagod ng iyong katawan, iha, kaya please tama na. Kukuha kami ng daddy mo ng abogado, okay? Ilalabas ka namin dito. Kailangan pa naming puntahan ng kapatid mo sa ospital, iha. Kaya please tama na. Huwag kang mag-alala, Catherine. Lasa na tamo nilang sugat ngayon ay para na rin silang nasa impyerno. Hayaan mo kami ng mami mo ang gagawa ng paraan, anak, para sa'yo. Hindi. Ako lamang ang may karapatan, Dad. Galit ako sa kanila. Galit na galit ako. Ilang oras pang nakalipas ay nakatulog na si Catherine at umalis na rin ang mag-asawa para puntahan ang isa pang anak na si Gladys. Pagdating nila ng ospital ay nag-iyak-iyakan pang dalaga dahil iniisip niyang sa puntong yon ay maaawa sa kanyang mga magulang, lalo na ang Don. Ngunit laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sampalin ng kanyang ama na halos mawalan siya ng balanse sa pagkakaupo. Daddy, bakit mo ako sinaktan? Anak mo ako, Dad. Naninigurado lang ako, anak, kung nakakaramdam ka pa ba. Kasi kung hindi na, maiintindihan sana kita kung bakit mo nagawa yun kay Catherine. What?
Sino ba ditong kinakampihan mo, Dad? Ako na anak mo? O si Catherine na anak lamang ni Mommy sa ibang lalaki? Dumapo muli kay Gladys ang kamay ng Don, kaya nagsisigaw na sa galit ang babae. Kaya ako galit na galit kay Catherine dahil sa inyo eh. Masyado kayong unfair pagdating sa aming dalawa. Tulad nila mga yun, Dad. Imbis na maawa ka sa akin dahil napapahiya ako sa mga tao at sunog pa ang katawan ko, pero nakuha mo pa akong saktan. Kailanman ay hindi kami nagkulang sa inyo ni Catherine, Gladys. At huwag mong ikumpara ang sarili mo sa ate mo dahil magkaiba kayo. Kung mabuti ka lang sanang anak, ay hindi ito mangyayari sa'yo. Pero anong ginawa mo ha, Gladys? Mas pinili mong saktan ang ate mo kaysa tulungan siya. Pinapalampas ko lamang lahat ng ginagawa mo noon kay Catherine. Ngunit hindi na ngayon. Gagawin ko ang lahat para mailabas si Catherine sa kulungan. At ikaw ang ipapasok ko roon. Kailangan mong matuto. Lalo pat may asawa yung lalaking binahay mo. Kaya mo yung gawin sa akin, Dad? Ako na sarili mong anak. Bakit hindi? Baka sa oras na makulong ka na ay magtanda ka na. Nakakaya kang maging anak sa totoo lang. Hindi na makasagot si Gladys. Napaiyak na lamang to. Samantalang si Rico naman ay nahihirapang umupo sa higaan ng ospital. Ngunit pinilit pa rin itong umupo upang makahingi ng tawad sa mag-asawa. Ngunit isang sampal ang natanggap ni Rico galing sa ina ni Catherine. Hindi ka sa amin dapat humihingi ng tawad, Rico. Kay Catherine ka humingi. Sayang ka, iho. Buong akala ko'y iba ka sa maniligaw ng anak ko. Pero hindi. Pare-parehas lang kayo. Tinanggap kita bilang asawa ni Catherine at parte ng aking pamilya dahil mahal ka ng anak ko. Mabuti na lamang at hindi pa kayo nagkakaanak dahil kawawa talaga ang bata kung ikaw ang magiging ama nila. Sana na may magsisi kayo sa ginawa niyong kasalanan kay Catherine. Hindi ko na nakikilala ang anak ko dahil sa inyong dalawa. Magpagaling kayo dahil iuuwi pa namin kayo sa kulungan. Mommy, please. Nakikiusap ako hindi bilang son-in-law ninyo, kundi bilang asawa ni Catherine. Huwag kayong pumayag na maghiwalay po kami ng anak ninyo. Hindi. Hindi kami papayag na makalapit ka pa kay Catherine. Manigas ka, Rico. Sinayang mo lamang siya. Sabay na tumalikod ang mag-asawa at hindi pinansin ang sigaw ng kanilang anak na si Gladys, pati na ang sigaw ni Rico. Naaawa man sila para sa anak, ngunit kailangan nilang manindigan para matuto ang kanilang bunso. Agad naghanap ng pinakamagaling na abogado ang Don para kay Catherine. Kailangan mapawalang sala ang kanilang panganay sa lalong madaling panahon. At isang buwan ang lumipas, napawalang sala nga si Catherine at kinampihan siya ng batas. Samantalang hindi pa man tuloy naghilom mga sugat ng katawan ni Rico at Gladys, kinuha na sila ng mga pulis at agad kinulong dahil sa pagkakasalang adultery at pakikiapid at violence against women and their children. Pasok doon ang ginawa nilang pananakit sa puso at isip ni Catherine. Tuluyang naikulong ang dalawa at hinatulan ng 26 na taong pagkakakulong. 6 na taon sa adultery at 20 sa violence against women. Tulala na lamang mga taksil dahil hindi nila lubos maisip na hahantong ang lahat sa kulungan at tuloy nang nawala sa kanilang lahat. Lubos na nagsisi si Rico dahil pinagpalit niya sa pansamantalang kaligayahan ang kanyang asawang tulad ni Catherine. Ngunit huli na ang lahat dahil ayaw na ni Catherine na kausapin o patawarin sila. Mabilis ang paglipas ng taon, umalis si Catherine papuntang Amerika upang makalimot sa sakit na kanyang naranasan sa kanyang asawa. Ngunit bago siya lumipad, inasikaso muna niyang mga papeles dahil nais niyang mapawalang bisa ang kanilang kasal para magsimula ng panibagong buhay. Hindi naman natagalan dahil mabilis lamang pinabura ng korte kaya nakalipad din siya kaagad. Isinubsob na lamang ni Catherine ang kanyang sarili sa trabaho upang makalimutan na sina Rico at Gladys. Di nagtagal, may nakilala din siyang lalaki sa ibang bansa. Nung unay hindi niya ito binigyang pansin dahil hindi pa rin natatapos ang kanyang galit sa dating asawa. Ngunit masyadong mataas ang pasensya ng puting lalaki dahil tuloy-tuloy lamang to sa panliligaw kay Catherine. Kaya nang lumagpas sa 1 taon ng panliligaw nito,
Sinagot na to ni Catherine. Hindi naman nagsisi ang babae dahil kabaliktaran ng ugali nito sa ugali ng kanyang dating asawang si Rico. Ikinasal na rin sila sa ibang bansa at hindi nagtagal, binigyan agad sila ng supling. Ngayon na iintindihan na ni Catherine na kung ang isang tao o bagay ay hindi para sa'yo, gagawa at gagawa ang panahon ng paraan para mapunta ka sa tamang tao. Kailangan lamang bukas ang iyong puso't isip para sa mga bagay na nakalaan sa'yo. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Amping!